Heto na po ang 10 naunang mag-comment na sina Lodi Tekashi Recap, Lodi Rick Arden Ancalada, Lodi Anisa Dico, Lodi Jeric Ventura, Lodi Jasmine Samad, Lodi Yi Macandog, Lodi Astaboy, Lodi Neil Lico, Lodi Gary Vaquero, Lodi Marco, Tejada, Lodi Kani Pitong, maraming salamat po sa inyong lahat. Kung bago ka pa lang dito, baka naman. Ika-121 kabanata sa pagpapatuloy. Nakatingin ang ating bida na napasabi sa kanyang isip na ang enerhiyang may mabuting hangarin na nanggagaling sa mga martial artist. Nagmula sila sa kunlun. Dagdag pa niya sa kanyang isip na makikita ang lalaking nakahandusay sa sahig na kung ganon, galing ba sa demonic cult ang lalaking yon. Nahuli habang gumagamit ng in-gathering niyang supplement. Ang tanga naman. Ipinihit niya ang kanyang mga paa na sinabi pa sa isip na iniistorbo man nila ang oras ng pagkain ko, papalampasin ko na lang dahil may kailangan ako sa kunlun. Nang papaalis na ang ating bida napansin naman siya nito na agad na napatingin sa kanya. Habang naglalakad ang ating bida sinasabi niya na wala namang magandang maidudulot ang pakikipaglaban sa. Hindi na niya ito na ituloy nang maramdaman niya sa likod ang lalaki na atakihin siya. Mula sa ere sinigaw nito na mayroon pa dito na taga-demonic cult. Nakangiting sinabi ng ating bida sa kanya na habang lumilingon na ha. Iniwasan niya ito na tumalon sinasabi niya na teka lang, hindi ako kalaban. Mabilis niyang kinapa ang kanyang looban na damit para ipakita ang kanyang pagkakakilanlan. Nabigla niyang naisip na naiwan niya nga pala iyon noong siya ay naligo. Na napahawak na lang siya sa kanyang muka na hindi makapaniwala. Isang sundalo ang tumalon din sa bubungan. At walang pag-aalinlangang na inatake na naman si Jinmu. Habang iniiwasan naman ng ating bida ang atake nito sinasabi niya sa kanyang isip na itong kinato. Siguradong intent kinato. Habang patuloy na inaatake siya nito sinisigaw ng ating bida sa kanya na teka lang muna. Makinig ka muna sa akin. Napasabi pa ang ating bida sa isip na matanda ba sa kunlun ang gagong to. Pero ang bata pa niya para doon. Na sinisigaw pa nito na patayin ang demonyo. Na mauti ang mata ng ating bida na hinarang ang suntok nito habang sinasabi niya na gago ka. Ano bang itsura ko sa'yo at inakala mong isa akong demonic martial artist? Kasabay ng kanyang pagkainis ibinuka niya ang kanyang mga kamay at naglabas din ng enerhiyay. Napatigil ito ng sandali nang makita niya ito. Nabiglang inipit ng ating bida ang kamay nito na seryosong nakatingin sa kanya. Na napasabi pa ito na isang good key. Naiinis na tinanggal ng ating bida ang kamay niya nang mapagtanto ng lalaki na siya ay nagtataglay ng mabuting enerhiya. Na napasabi pa na sino ka? Na napasabi naman ang ating bida sa kanyang isip na ang weird na nga niya magsalita, pero ang mas nakakainis, ni katiting na respeto wala siya. Na itinuro niya ang kanyang sarili na sinigaw sa lalaki na wudang warrior. Na si Jinmu. Hindi ito tumugon ng salita imbes ay itinikom ang kamao sa harap ng dibdib na nakatingin sa ating bida at ilang sandali pa ay itinaas niya ang kanyang dalawang daliri na tila bumabaril. At pagkatapos isang maiksing salita ang kanyang sinabi na Hyunpo Pavilion. Ikaw. Si Jinmu na hindi makapaniwala sa maikling pananalita na sinasabi nito. Na sinabi pa niya sa isip na ang sinabi ko, ako ay si Jinmu. Dagdag pa niyang mahinang sinabi na iyon ay ang pangalan ng In. Nang biglang may isang pagsabog na nangyari sa hindi kalayuan na agad na napatingin ito. At mabilis na nagpaalam habang nagsasalita ng maiksing pangungusap na abala, paumanhin. Hyunpo Pavilion, Jinmu, paalam. Naiinis ang ating bida habang naiisip na kipagkilala siya sa isang in na napasigaw pa siya na ano bang pinagsasasabi mo. Anong klaseng code ba yan? Naiwan na lang mag-isa ang ating bida habang sumimoy ang hangin. Na napasabi pa siya sa isip na kunlun. Ayos lang ba ang lugar na yon? Nagbilang siya sa kanyang daliri na hindi makapaniwalang sinasabi niya na mukhang kasing edad namin siya at ang galing ng kanyang martial technique. Pero parang baliw magsalita. Ano ba yan? Lahat ba ng tao sa kunlun ay nalason o ano? Napaseryoso siya ng tingin habang sinasabi niya na ang pinaka-nakakabahala sa lahat ay kung paano niya nalaman ang pangalan ng tinutuluyan kong in. At sumapit na ang umaga. Na sinisigaw ng bata na handa na ang pagkain. Pagkatapos kumain dahan-dahang nililinis nito ang lamesa na nakatingin ang ating bida sa kanya. Napatingin naman sa kanya ang bata habang nagpupunas ng lamesa. Napatayo ang mga balahibo nito nang tawagin siya ng ating bida at agad naman itong tumugon na bakit po sir.
Sinabi sa kanya ng ating bida na ang ingay sa labas kagabi, alam mo ba kung anong nangyari? Tumugon ito kay Jinmu na yon ba? Madalas lang mangyari yon dito. Dagdag pa niya na ipinaliwanag ng bata sa kanya na ito na kasi ang pinakamalaking lungsod sa paligid, kaya kahit alam ng mga siraulong taga-demonic cult na teritoryo ito ng Kunlun, pumupunta pa rin sila rito. Kaya halos araw-araw may laban. Habang sinasabi pa ng bata sa kanya kung sino ang nagpapatrolya sa lugar na ito, naiisip naman ng ating bida ang imahe ng lalaking nakilala niya kagabi. Na ang nakaduty ngayon sa pagpapatrolya ay ang heaven-piercing Boulder Hall. Medyo kakaiba magsalita ang leader nila pero mabuting tao naman siya. Na napasabi pa ang ating bida sa kanyang isip na yon ang gagong yon kagabi. Na sinabi pa ng ating bida sa bata na paano mo nalaman ang tungkol sa mga patrolya ng Kunlun. Tumawa ang bata na sinabi sa ating bida na sigurado akong alam yan ng lahat ng nakatira rito. Teritoryo ito ng Kunlun at palagi kaming tinutulungan ng mga tao nila, kaya sa kanila rin kami agad lumalapit kapag may kailangan. Tumawa ang ating bida habang sinasabi niya na ganun ba. Kaya pala alam nila na nandito ako. Na malakas na tumawa rin ang bata sa harapan niya. Hinawakan siya sa ulo ng ating bida at inangat ito, sinasabi niya na gago ka, sinabi mo sa kanila na nandito ako. Sinabi naman sa kanya ng bata na pasensya na. Akala ko kasi na mula ka sa demonic cult noong una. Naiinis ang ating bida na sinabi pa niya, bakit ba iniisip ng lahat na taga-demonic cult ako? Sinabi pa niya sa bata na tingnan mo ang damit ko. At itong yin yang pleke. Ngayon alam mo na ba? Napatulala ang bata sa kanyang narinig at nanginginig ang boses na sinabi na ikaw ay nagmula sa Wudang. Na sinabi sa kanya ng ating bida na ganun ba talaga, nakakagulat. Medyo nakakainsulto na yan. Mabilis na may kinukuha ang bata sa kanyang damit habang sinasabi niya na hindi ko kasi alam na isa ka palang asetiko. Sinabi pa niya habang ang dalawang barya ay makikita sa kanyang palad na ibabalik ko na ito sa'yo. At humihingi ako ng paumanhin sa aking ginawa. Na napasimangot na nakatingin ang ating bida sa bata. Habang ito ay tahimik na inaabot sa kanya ang barya. Naiinis na ibinaling ang sarili na sinabi pa ng ating bida na ayos lang. Itago mo na lang iyan. Na nagtatakang tumingin sa kanya ang bata. Pagkatapos kinuha ang kanyang kabayo na sinabi sa bata na isa pa, pakialagaan mo na rin tong kabayo. Babalikan ko siya. At heto ang pera para sa pagkain niya. Nagulat ang bata na nakatingin sa isang bongkus na pera at sinabi niya na sobrang dami naman nito. Natumugon ang ating bida sa kanya na alam ko. Sinabi pa ng ating bida habang papaalis na kumakaway na nagbibigay lang ako ng tip kasi hanga ako sa pagiging mabuti mong tao. At umiyak ka naman kahit konti sa sobrang kabaitan ko. Namumula ang muka ng bata habang pinagmamasdan niya ang ating bida. At kumaway siya habang sinasabi na maraming salamat po sir. Aalagaan ko po ng mabuti ang iyong kabayo. Pagkaalis sa bahay tuluyan. Diretso si Jinmu sa bundok Kunlun. Ang daan sa bundok ay matarik at hindi na kailangan ang mga kabayo. Kaya naman iniwan ko muna ito sa bata. Bukod dito, naisip ko na hindi angkop para sa akin ang sumakay sa kabayo habang bumibisita sa ibang mga pintuan ng Taoismo, kahit na ang kanyang pangalan ay Taoismo. Napahinga ang ating bida na halos mamuo ang kanyang hininga sa hangin sa lamig. Tumingin siya sa ibaba, sinasabi na may saysay kung bakit hindi kailanman sinalakay ng mga tao ng demonic cult ang base nila kahit na laging may laban. Mas mataas pa ang posibilidad na mamatay habang inaakyat ang mga bundok na to kaysa sa mismong labanan. At ilang sandali pa ay nakita na niya ang bukana ng Kunlun na sinasabi niya na sa wakas, malapit na ako. Bago siya humakbang papalapit, huminga muna siya ng malalim, sinasabi niya sa kanyang isip na isa akong asetiko, isang Taoist. Isa akong mabait at magalang na asetiko. Ngumiti siya at itinuon ang tingin sa unahan, sinasabi pa niya sa isip na hintayin mo ako, dual energy art. Malapit na ako. Nakarating na ang ating bida sa trangkahan ng Kunlun na ito ay kumikinang. Nang makita ito ng ating bida, ito ay napanganga na lang at hindi makapaniwala na napasabi sa kanyang isip na grabe. Ang laki ng lugar na to. Na sinabi naman sa kanya ng mga tagabantay na huminto ka. Sino ka? Ipinakita ng ating bida ang kanyang pagkakakilanlan na sinabi niya na ako si Jinmu ng Wudang. Na napasalubong kilay ang mga ito at sinabi na Jinmu ng Wudang. Ilang sandali pa ay nagbago ang reaksyon ng muka nito na sinabi na ang espada ng Wudang. Hinihintay ka na namin.
Dito ka dumaan. Napapikit ang ating bida habang sinasabi niya sa isip na nagbago siya bigla. Ang sarap pakinggan ng titulong yon. Biglang napalingon siya sa likuran at napasabi na bakit ang ingay. Nakita niya ang mga tao ng Kunlun na papunta sa kanila galing sa ibaba. At sinabi nito sa kanya na nandito na pala ang heaven-piercing boulder hall master. Nagulat ang ating bida na napasabi sa kanyang isip na heaven-piercing boulder hall. Siya yung werdong lalaki kagabi. At dito na po nagtatapos ang ika-121 kabanata. Ika-122 kabanata sa pagpaptuloy. Nagulat naman ito nang makita niya ang ating bida na napasabi na hindi ba't ikaw yung disipulo ng Wudang mula sa Hyunpo Pavilion. Mabilis na lumapit ito sa ating bida at sinabi na patawad tungkol sa nangyari kagabi. Pupunta sana akong humingi ng paumanhin pero nakaalis ka na noon. Pero ngayon na magkita tayong muli ang pagkakataon nga naman. Na napasabi sa isip ang ating bida na nagugulat na ha. Ano? Bakit ang ayos naman ng pananalita niya ngayon? Na sinabi ng nagbabantay sa trangkahan sa kanya na hindi lang siya isang disipulo. Siya ang espada ng Wudang na nasa kanyang pagsasanay na paglalakbay. Nagulat ito na napasabi na ano. Mabilis na hinawakan niya ang kamay ng ating bida at sinabi na ikaw pala ang Sword of Wudang. Ikaw ang pinakasikat na taoista sa Zongyuan ngayon. Mamula-mula ang muka nitong sinabi pa sa kanya na hayaan mo akong ipakilala ang sarili ko ng maayos. Kunlun's heaven-piercing boulder. Wun ah. Pakiramdam ko. Narinig ko ang pangalan mo kagabi. Pero masyado akong nasabi. Hindi ko napansin. Pasensya na Wudang. Pag-asa ng Zongyuan. Na napasabi naman ang ating bida sa isip na ano bang sinasabi niya. Tumawa ang nagbabantay sa trangkahan na sinabi na siguro nagulat ka. Nauuna kasi ang isip niya kaysa sa dila kapag na-excite siya. Kaya medyo mahirap intindihin ang sinasabi niya minsan. Medyo natawa ang ating bida na namuti ang mata sinabi na ganun ba. At pagkatapos sinabi niya sa kanyang isip na ang weirdo na ito. Lalayuan ko na lang siya hanggat maaari. Na sinabi na sa kanya ng tagabantay na kung ganun, pumasok na tayo. Kailangan mong makilala ang mga nakatatanda at ang pinuno ng sekta. Na napatingin ang ating bida na sinabi sa isip na ang pinuno ng sekta. Ang pinuno ng sekta ng Kunlun ay yung tarantadong yon. Ang True Dragon na si Pung Huan. Isa sa 7 santo ng Orthodox Murim na kilala sa kanyang kabaitan. Siya ang huwara ng isang tunay na Orthodox na martial art. Habang naglalakad papunta sa palasyo, sinabi pa niya sa isip na sobra pa nga ang paghanga ko sa kanya kahit pareho kami ng edad. Naiisip ko kung kamusta na siya. Matagal na rin mula nang huli ko siyang makita. Makikita ang kisame na may nagsasalita na kasing bata ka talaga gaya ng sabi nila. Dagdag pa nito na maligayang pagdating. Ako si Wunhai, ang pinuno ng sekta ng Kunlun. Yumuko sa sahig ang ating bida at nagpatira pa habang sinasabi niya na binabati ko ang mga matatanda ng Kunlun. Sekretong tumingin siya dito sinasabi niya sa isip na ano. Hindi na si Pung Huan iyon. Kailan niya ba nagpalit ang pinuno ng Kunlun sect? Tumingin siya sa paligid na sinasabi pa niya sa kanyang isip na wala siya rito. Patay na ba siya? Hindi ko narinig na namatay siya. Ano kaya ang nangyari sa kanya? Sinabi pa sa kanya ng clan leader na makikita ang kisame na kaya hanggang kailan kayo mananatili. Narinig ko na nagtagal kayo sa Qingcheng ng 3 araw. Tumugon ang ating bida sa kanya na hindi ko pa napagpapasyahan ang tungkol dyan. Sinabi pa sa kanya ng clan leader na naiintindihan ko. Kaya magpahinga ka na muna ngayon. At kung may mga tanong ka o gustong malaman, huwag kang mag-atubiling magtanong. Masayang sinabi ng ating bida na sa totoo lang, iniisip ko lang po kung nasaan si Master Pung Huan. Na nagulat ang clan leader sa kanyang narinig sa ating bida. Na malungkot na sinabi sa kanya na may sakit siya. Napatingin sa gilid ang ating bida habang sinasabi niya sa kanyang isip na may sakit pala siya. Sa edad niya, hindi na rin nakakagulat. Naranasan ko rin yan nung mga huling taon ko. Kahit gaano pa kagaling ang isang mandirigma, talo pa rin ang panahon. Ang panloob na enerhiya ay kayang panatilihin ang kabataan, pero may hangganan ito. Kapag naubos na ang panloob mong enerhiya, haharapin mo rin ang lahat ng taon na tinanggihan mong maramdaman. Isang iglap lang, mararamdaman mo ang bigat ng panahon. Dagdag pa niya sa isip na ang pag-akyat bilang Diyos, nirvana.
At kung ano-ano pa. Kasinungalingan lang ang lahat ng yan. Pagkatapos sinabi niya kay clan leader na mukhang hindi ko na siya makikita. Sayang naman. Masayang sinabi sa kanya ni Won Am na hindi. Pwede mo siyang puntahan. Napatingin sa kanya ang ating bida ng kakaiba, sinasabi sa kanyang isip na nag-uusap ang mga matatanda. Tumawa ang clan leader at sinabi na narinig ko na nakilala mo siya bago pumunta dito. Siguro tadhana nga na nagkita kayo dahil gusto mo siyang makita. Na naiinis na sinabi ng ating bida na tadhana, utot mo. Sinabi pa ng clan leader na nakatingin sa ating bida na si Won Am ay disipulo ni Master Pung Huan. Bago nagkasakit si Master, binigyan niya ako ng posisyong ito at tinanggap si Won Am bilang kanyang disipulo. At ngayon, dapat kong sabihin sa'yo na siya rin ang magtatangka o susubok sa'yo dito. Napatingin ang ating bida dito na naiinis na napahingang sinabi sa isip na hindi man lang siya makapagsalita ng maayos kapag na-excite. Wala akong pakialam sa'yo. Sinabi ng ating bida na pinuno ng sekta, may pabor akong kailangang hilingin. Natumugon ito na ano yon? Bago sabihin ang gusto ng ating bida, sinabi niya muna sa isip na isang bagay lang ang mahalaga sa akin. Na masayang sinabi niya dito na maaari ko bang ipagkaloob ang paggalang ko muna sa mga ninuno. Nagkaroon siya ng masamang ngisi habang sinasabi niya sa isip na isang bahagi ng dual internal energy art sa predecessor hall ng King Cheng. Sigurado akong mayroong bagay dito sa predecessor hall din. Na napasabi naman sa kanya na may gulat sa muka ng clan leader na pero wala namang predecessor hall dito. Umiti pa ang ating bida na sinabi na paumanhin. At pagkatapos nandilat ang mga mata niya na napasabi sa isip na wala pala silang predecessor hall. Namumulang sinabi naman sa kanya ni Won Am na napatikom pa ng kamao, sinabi na sa nakikita ko. Magalang ka talaga, gaya ng isang disipulo ng Wudang. Naantig ako. Dagdag pa niya na pero wala kaming bulwagan para magbigay galang. Sa mga ninuno o naunang mga guro, tumawa ang mga elder sa kanya na napasabi pa na napakabait namang tao niya. Na sinasabi naman ng ating bida sa kanila sa isip ang mga hayop na ito. Dagdag pa niya sa isip na makikita na tumatawa ang clan leader na dapat palagi silang nagbibigay galang sa mga yumao. Paano niyo nasasabing mga taoista kayo? Na napatawa na lang ang ating bida na napasabi na ganun ba? At pagkatapos ay huminga siya ng malalim na napapikit na lang. Makikita ang labas na sinabi pa niya sa isip na buwisit. Saan ko pa hahanapin ang dual internal energy art ngayon? Makikita ang pavilyong ito na may nagsasalita na isang karangalan para sa amin na makapaglingkod sa inyo. Na sinabi pa sa kanya ni Won Am na siguro nagulat ka na wala kaming predecessor hall. Na makikita ang ating bida na nanlulumo. Sinabi pa sa kanya nito na ang Kunlun ay may mahabang kasaysayan ng digmaan. Minsan, may mga taong dinukot ng demonic cult at minsan naman may mga namatay habang nasa paglalakbay. Marami sa kanila ang hindi na namin nakuha ang mga labi. Hindi naman kami pwedeng maglagay lang ng plaki kung wala naman ang mga labi nila kaya inilalagay namin sila sa aming mga puso. Inaalala namin ang kanilang mga pangalan at ipinapanalangin ang kanilang kapayapaan. Na nakatungo na sinabi ng ating bida sa kanyang isip na dapat ba akong maantig dahil dyan. Sinabi pa sa kanya ni Won Am na ngunit isang araw. Na biglang nagliyab ito sa galit na sinabi niya na kapag dumating ang araw na mapabagsak natin ang demonic cult. Ako ang magtatayo ng predecessor hall. Mga tagumpay. Mga plaque. Kahit ano paman. Na napasabi ang ating bida sa isip na heto na naman siya. Sinisigaw pa nito na patayin ang demonyong kulto. Na tinalikuran na siya ng ating bida, sinasabi sa kanyang isip na sige na nga, pupunta ako kay Pung Huan. Baka nakahiga siya kahit saan dahil may sakit. At may mga mabilis na disipulo ng Kunlun ang nadumadating sinisigaw na Senior Won Am. Andito ka lang pala. Dagdag pa. Nang mga ito na hinal na may problema na naman. Si Master, nagpasimula na naman. Na napasabi naman ang ating bida sa isip na naku, malala na yata ang lagay niya kung ganyan ang gulo na ginagawa niya dahil sa sakit. Biglang sumabog ang gilid na pader ng Cheongryong Pavilion at ang kahoy na pader tumalbog palabas. Na pinagtatakahan ng ating bida. Na sinisigaw nito na pakawalan niyo ako. Na sinisigaw pa nito habang pinipigilan siya ng dalawang disipulo na paano ako mananatili dito kung nanganganib ang Wudang. Diretso na akong pupunta sa Wudang ngayon din. Nagulat ang ating bida sa kanyang nakita habang sinasabi niya sa kanyang isip na Pung Huan.
Pero, tungkol saan ang pinagsasabi niya? Agad na pinigilan ni Wum-am sinasabi na Master. Magpakatino ka. Iyon ay nangyari na mahigit 10 taon ang nakalipas. Tapos na ang digmaan. Natumugon ito na ano? Dagdag pa nito na mahigit 10 taon na. Tiningnan ng may awa ang matanda ng mga ito pati na rin ang ating bida. Napahawak sa ulo na sinabi ng matanda na si Pung Huan na naku. Heto na naman. Pasensya na, Wun-am, oras ko na para mamatay. Natumugon ito sa kanya na ayos lang, Master. Huwag mo nang sabihin yan. Naiisip ng ating bida ang kanyang master habang nakadila na mukhang malapit na silang kunin. Naiisip ko kung kumusta na kaya ang master ko. Na tumatawa pa si Wun-am sinasabi na Master. Narinig mo na ba ang tungkol sa espada ng Wudang? Na masayang sinabi ng matanda sa kanya na siyempre. Narinig ko na may isa pang sobrang galing na disipulo. Na sinabi sa kanya ni Wun-am na oo. Dumaan siya sa kunlun sa kanyang paglalakbay. Tumugon ito na talaga ba? Nagpakilala ang ating bida na sumuntok sa kanyang palad at yumukong sinabi na ako si Jinmu, isang unang klaseng disipulo ng Wudang. Binabati ko si Master Pung. Nanigas ang mukha ni Jinmu nang itinaas niya ang kanyang ulo na may maliwanag na ekspresyon matapos bumati. Ang baluktot na ekspresyon ni Pung Huan na nagtama ang mga mata nila. Napatingin sa kanya ang mga disipulo ng kunlun na sinabi pa sa kanya ng matanda na ikaw. Natumingin ito ng may galit sa kanyang muka na sinabi niya na paano mo nilupig ang Wudang at nandito ka na ngayon. Hayok riyon mugang. Nanlaki ang mga mata ng ating bida sa kanyang narinig. At dito na po nagtatapos ang ika-122 kabanata.